Akala ko kaya lang mabigat ang hila ng motor ko ay dahil mabigat ang pasaherong isinakay ko sa madilim na kalsada. Di ko alam kaya pala mabigat dahil tatlong kaluluwa na ang nakasabay ko sa upuan. Magandang gabi sa inyong lahat mga kasulat. Ako si Ramil, 32 anyos, isang habal-habal at delivery rider. Gusto kong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Isang gabi na nagpabago sa pananaw ko sa mga bagay na hindi natin nakikita. Nangyari ito noong nakaraang buwan, Huwebes din ang araw noon. Bandang 11:30 ng gabi, galing ako sa isang malayong subdivision para maghatid ng huling delivery. Pauwi na sana ako sa aming bahay at tumaan ako sa isang lumang kalsada na kilalang madilim at napapaligiran ng mga malalaking puno ng baliti. Habang binabaybay ko ang daan, may nakita ako isang babae na nakatayo sa tabi ng poste ng ilaw na pundi. Nakasuot siya ng simpleng maong na jacket at may bitbit na itim na bag. Itinaas niya ang kanyang kamay para pumara. Dahil lang hihinayang ako sa kikitain at pabor naman sa daan ko, huminto ako. Saan po sila ma'am? Tanong ko. Sabi niya sa bababang boses. Sa tapat lang ng lumang sementeryo kuya, magbabayad ako ng doble. Sumakay siya, pero pagkaupo pa lang niya Kuya Mark, biglang gumaan ang pakiramdam ng hangin sa paligid. Naging sobrang lamig. Ang kakaiba pa rito, naramdaman kong biglang bumaba ang likurang bahagi ng motor ko. Sobrang bigat. Nagtaka ako kasi payat naman ang babae sa salamin ko. Pero ang hila ng makina ko parang may tatlong taong kasunod. Isinuwal ko na lang ang isip ko na baka flat ang gulong ko. Habang nagmamaneho ako, sinubukan ko siyang kausapin para mabawasan ang antok ko. Ma'am, gabi na ba't ka mag-isa ka lang doon? Walang sumagot. Tumingin ako sa side mirror at doon nagsimulang tumaas ang balahibo ko. Sa side mirror ko, nakikita ko ang mukha ng babae pero hindi lang siyang mag-isa. Sa likod niya may anino ng isang matandang lalaki at isang bata na nakayakap sa kanyang baywang. Kumurap ako ng 3 beses. Akala ko ay may namamalikmata lang ako dahil sa pagod. Pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang motor ko hanggang sa umabot sa punto na halos hindi na umaandar ang motor kahit todo bigat na ako sa silindador. Nagsimula na akong pawisan ng malamig, Kuya Mark. Narinig ko na sa mismong tenga ko ang mahinang bulong ng isang bata. Kuya, pabilisin mo, hinahabol na tayo. Sa takot ko, hindi na ako tumingin sa salamin. Diretso lang ang tingin ko sa kalsada habang pabilis na pabilis ang tibok ng puso ko. Ramdam na ramdam ko ang malamig na hininga sa aking leeg. Nagdasal ako ng Ama namin sa aking isip ng paulit-ulit. Nang makarating kami sa tapat ng lumang sementeryo, biglang namatay ang makina ng motor ko. Huminto ako sa gilid, lumingon ako sa likod para singilin ang babae. Pero Kuya Mark, walang tao. Malinis ang upuan ng motor ko. Walang babae, walang matanda at walang bata. Ang tanging naiwan lang sa upuan ko ay isang basang panyo na may amoy ng kandila at formalin. Nanginig ang buong katawan ko. Iniwan ko ang motor ko doon at tumakbo ako papasok sa tapat ng guardhouse ng sementeryo. Doon ko ikinuwento sa iba pang bantay ang nangyari. Tumingin sa akin ang matandang guard at umiling-iling. Ika-4 na rider na dinala dito ngayong gabi. Sabi ng guard, yung babaeng isinakay mo, siya yung nanay na namatay kasama ang kanyang ama at anak sa isang vehicular accident. Diyan sa kurbadang eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Naghahanap pa rin sila ng masasakyan pa uwi. Umuwi ako ng madaling araw na lagnat Kuya Mark. Simula noon,
Hinding-hindi na ako tumatanggap ng pasaherong kapag lumagpas na ng alas 10 ng gabi, lalo na sa mga madidilim na laan. Salamat, Kuya Mark. Sana ay maipost mo ito ngayong gabi upang magsilbing babala sa mga kapwa ko rider na bumabiyahe sa dilim. Isang nakatindig balahibong kwento mula kay Ramil, mga kasulat. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga ganitong kwento hanggat hindi natin mismo naranasan. Ang mundong ginagalawan natin ay hindi lang para sa ating mga buhay. May mga kaluluwa pa rin hindi matanggap ang kanilang biglang pagnisan at patuloy na gumagala sa mga lugar kung saan sila huling naging masaya o nasawi. Para sa mga kapwa ko riders, biyahero, at mga nagtatrabaho sa gabi, mag-ingat po kayo palagi. Huwag kalimutang magdasal bago humawak ng manibela dahil hindi natin alam sa bawat dilim ng ating tinatahak, baka may nag-aabang na hindi natin inaasahan. Kayo mga kasulat, may karanasan din ba kayong katulad dito sa ating gabi? I-comment ang inyong kwento sa ibaba. Please like, follow, and share for more stories. Sulat sa kinabuhi.